Nung lumabas yung balita, parang sabi, oh, for the second time, parang umaksyon agad ang Korte Suprema sa sa hiling ng kampo ni Vice President Sara Duterte. Pero kapag nga naman inaral mo na, parang lumalabas na it only means tuloy na yung sa 14 kasi 10 days na may binigay na palugid para kayo isumagot doon sa sinasabi ng Korte Suprema, di ba? Kailangan natin maging malinaw. Sasagot naman po at sasagot dahil proseso po ito. Dalawang bagay po yung unang dapat tinawin. Una, wala pong TRO. Ito naman po yung hinihingi po ng dalawang kampo, ni Atty. Torion at ni VP Sara. So wala pong initial na TRO. Ibig sabihin, tuloy ang impeachment proceedings, tuloy ang hearing sa April 14, ilalabas yung lahat po ng mga dokumento, SALN, BIR records, SEC documents, financial documents relating to unexplained wealth. Isasalang si Ramil Madriaga with the court agreeing that he should be there from 8 a.m. to 5 p.m. on Tuesday. Yun yung una. Pangalawa, ang nangyari naman po talaga doon, pakikinggan naman po ng Korte Suprema yung parehong panig. Pero ang kailangan linawin doon, ang sabi po ng Korte Suprema, without necessarily giving due course to the petition. Ibig sabihin, o sige, sumagot kayo, pero hindi pa ito actual na kaso talaga. Ibig sabihin, pwede pa nila itong i-dismiss outright. So, hindi pwedeng magdiwang ang mga supporters niya, Vice President Sara Duterte, na ito po ay tagumpay. Hindi po ito tagumpay. Dahil yung hinihiling po nilang TRO, hindi po ito inaksyonan ng Korte Suprema. Pero sa April 14, ano yung dapat nating asahan doon, Kong Terry? Anong sabi nung kampo ni VP Sara? Mag-a-attend na ba sila? Hindi pa ho natin alam. No? So, meron silang jurisdictional questions doon. So, hindi ho natin alam kung magpapakita sila. But, bukas ang komite na magpakita ho si VP Sara para magpresenta ng kanya pong mga ebidensya. And what will happen again kung hindi na naman sila magpakita? How will it affect yung mismong proceedings? There will be no impact on the proceedings. We will proceed as we should. No? So, magkakaroon po ng presentation nung pong mga dokumento na kinakalap po from the subpoenas sa confidential funds, doon po sa video documentation on the threat against the President, at yung pong relating to unexplained wealth. Okay. Kong Terry, please correct me if I'm wrong ha. Tama ba yung hinihingi natin na dokumento, pinasabi ng dokumento for SALN ay mula 2007? Tama, 2007 to 2024. Okay. Allowed ba yun? Kasi ang concern ng ibang mga legal expert, I think it was Attorney Cayosa who mentioned na ang problema kasi kung sisimulan natin from 2007 yung pagpapasabina, ang hawak lang daw na kopya ng ombudsman ay 10 years yung siguradong meron. Tapos, ang isa pang punto ay dahil impeachment case ito sa vice-presidente, baka ang pwedeng mahingi ay yung kopya ng SALN nung vice-presidente na lamang siya. Hindi nung time na may hawak siyang local position. Wala naman ho tayong problema. Whichever is available from the ombudsman, we will respect. No? Kung sabihin naman nila na hindi nila hawak, di yun na ho yun. Ano? Pero kailangan ho natin maglinaw bakit ho kinukuha po yung mahabang panahon. Kasi we wanted to establish a pattern of unexplained wealth. And underreporting or overreporting po ng SALN. Ng atin po nga pangalang Pangulo when she was Vice Mayor, and now as Vice President. Kasi doon naman ho natin makikita yung paglago po ng net worth ng atin po nga pangalang Pangulo. So from 7 million in 2007 to 88 million in 2024. So ibig sabihin, doon natin makikita from the other financial documents na pagka merong hindi talagang malayo from 88 million, edi underreported yung salary. Hindi ba? Yung mga ganun po. I see. Pero kung halimbawa, nawala na nga palang hawak na kopya yung ombudsman kasi na siya, lagpas siya ng 10 years May iba ba tayong options na pwedeng pagkunan nung kailangan natin na dokumento? Meron naman. I'm quite certain po yung 2016 to 2024, meron naman kopya po yung ombudsman And more importantly, yung po 2022 to 2024, I'm quite certain meron po yung ombudsman kasi sila mismo yung naglabas nun in the last few months. Kung yung binasa kong item kanina ay nagsabi na parang pinapaliwanag yung House of Representatives, buong House of Representatives, yung Justice Committee, pati yung Senado, pati yung mga nagreklamo na unconstitutional itong ginagawa nyo kasi parang hindi nyo ginagamit ng tama yung kapangyarihan po ninyo dahil nga po hindi daw idinala sa plenaryo muna for discussion and voting bago
pinadala dun sa Justice Committee. How should you respond? How should the House respond to this po? Ano po explanation para po maliwanagan po ang lahat po? No, I'll explain the plenary action later, but I'll explain muna yung pinagpapaliwanag. Actually, bali yun eh. Ang sabi in that precise wording of the Supreme Court, to comment. Okay. Ibig sabihin, magbigay kayo ng pagtingin nyo. I think yun yung tamang Filipino translation. Kasi pag pinapagpaliwanag, ang dapat sinabi ng Korte Suprema doon, you have to explain. Explain. Right. Ang hinihingi lang naman po doon, comment. Ibig Okay. sabihin, ano yung tingin mo doon sa sinasabi ng kabilang partido? So, mas maano yan, it's a lighter order Okay. than asking to explain. So, I think the precise explanation should be, hindi sila pinagpapaliwanag, hindi kami pinagpapaliwanag, kundi sabihin nyo kung ano yung pagtingin nyo dito sa sinasabi ng kabilang partido. So, that is my answer to that particular point.